So magandang araw, gagawa tayo ng video, random topic lang to. So nandito ako sa mall, nagtry ako ulit mag-approach. Umupo ako dun sa tabi ng babae. Kaso natagalan, mali talaga yung diskarte na ganun. Dapat unang kita mo pa lang, magpapakilala ka na, tapos yung intention mo. Kasi sa akin parang tumagal pa ng 15 minutes eh. Parang hindi ko naman din alam na yung katabi ko maganda pala. Tingnan ko yung mukha niya, maganda siya, maamo. Japanese yun. Tapos hindi naman siya bastos kasi 3 months pa lang daw siya dito eh. Sabi ko, estudyante ka ba? Hindi. Sabi niya 20 anyos na siya. Tapos nagtatrabaho na raw. Yun nga, pag nakakaramdam ako ng nervousness, parang ganun. Parang, kasi nababasa talaga ng babae yan eh. Pag nakaramdam ka niyan, hindi ko alam kung sa akin ba yun o sa kanya. Kasi, alam mo yung hindi kayo vibe. Kasi pagka hindi kayo vibe, ibig sabihin, mararamdaman niya, mararamdaman mo rin yun. So, hindi technically na sa'yo talaga yun. Kasi meron akong dinirect naman nakatrabaho ko, hindi naman ako kinabahan eh. Tapos yung mga niyaya ko dati ng mabilisan, unang meet ba lang, wala nang palagayan ng loob. Niyaya ko rin agad yun. Agad-agad, ganun lang. So, hindi mo naman dapat din sisihin sarili mo kung nag-fail ka. Kasi nga, para sa ikakabuti mo lang din. Ibig sabihin, redirection lang din talaga siya. Ibig sabihin, hindi talaga kayo vibe. Ganun lang talaga yun. Either tapos parang hindi pa niya, syempre bago pa lang siya, 'di ba? Parang hindi pa siya ganong nakakaintindi ng English. Pero nakakapagsalita naman na. So yun, magta-try pa ako na marami para talaga ma-develop yung sarili mo, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Kasi pag meron kasi ako realization na yung mga naging lay ko dati, dahil din talaga sa akin yun. Oo, kahit sabihin mo na passive yung iba, 'di ba? Yung kagaya ng last two, passive yun eh. Pero yun nga, dapat ikaw pa rin talaga yung magli-lead. Tsaka dapat nasa program mo. Kasi usually talaga, pagka yung babae talaga nag-approach sa'yo, yung passive na sinasabi ko, parang mapapansin mo may resistance din talaga kasi gusto niya yung siya masusunod. Kasi kaya ka nga niya in-approach eh. Kaya maghahanap ka talaga ng babae talaga na na passive. Na talagang Pero yun nga, nakitaan ko yung Haponesa na yun na parang hindi siya naiilang kasi nga yung paa niya. Alam mo yung sinasabi nakaturo sa'yo, yung nakakross siya na nakaturo sa'yo. So ganun. So, yun lang. Sa trabaho naman din, meron 2 Koreana nag-mo-orbit sa akin. Kaso nga, kahit gusto ko gawan sila ng move, ayoko na kasi nadala na ako, 'di ba? Yung kwento ko sa inyo. Baka mamaya, attention seeker lang 'yan, tapos niyaya mo, maanuhin ka na naman 'yan. Usually kasi sa expectations 'yan eh. Kuwari, okay naman yung vibe nyo. Tapos wala namang off na vibe, 'di ba? Kaso, hindi kayo tugma ng expectations. Kasi ikaw gusto mo mag-meet, tapos mag-hook up. Tapos siya pala, boyfriend pala yung gusto, long term. Hindi rin tutugma, 'di ba? So, parang lang din talaga. Usually, yung expectations din eh. Tsaka yung category nila sa'yo right from the start, bago ka nila makita. Kaya ayoko na mag-approach sa trabaho kasi kilala ka nila eh. Kuwari, nakatrabaho mo, okay lang sana, unang kita mo pa lang, tapos sabay in-approach mo na agad. Kuwari, unang pasok mo pala sa trabaho, nakita mo na yung babae, in-approach mo na agad, di ka pa nila kilala, wala pang categorization sa utak nila. Kasi pagka matagal na kayo doon, kuwari 3 months, 6 months, tapos doon ka lang gumawa, doon mo lang na-realize, 'di ba, na gusto mo pala yung babae doon sa trabaho mo. Mangyayari niyan, nakaka-category ka na sa utak niya. Yung expectations magkakaiba, 'di ba?
Kasi yun yung experience ko eh. Natututo rin ako, hindi ko naman alam din talaga lahat. Tsaka wag nyo nang gagayahin yun sa trabaho. Nag-experiment lang talaga ako. Kasi risk taker ako, 'di ba? So ganun nga ginawa ko. Na nag-experiment nga ako na sa trabaho. Actually, ang dami nila eh, no? Biruin mo 6. 6 sila, 'di ba? Tapos yung category nila, kasi usually pag sa trabaho, iniisip nila, ay trabaho to, ikakategory ka nila sa boyfriend or kung ano-ano long term, lalo na yung mga kupas na, 'di ba, yung mga 30. May inano rin ako na ganun 30. Syempre nagmamadali na 'yan. Although gusto pa rin nila na F-body, pero yung hindi sa trabaho. Or hindi lang talaga nila ako gusto. Yun lang naman talaga yung attention seeker lang. Kasi may mga estudyante rin na ganun eh, na itatry mo, tapos iba rin talaga yung expectations. So magagawa mo na lang talaga, mag-try ka lang talaga, tapos kung pumabor o hindi, okay lang. Nag-try ka lang. Parang sa trabaho, magna-numbers game ka rin, di ba? Sa trabaho, nag-apply ako marami. Tapos magna-numbers game ka rin. Content creator, ganun din, numbers game din yung content creator. Biruin mo, everyday sila naglalabas ng content, di ba? Kasi kung walang content na ilalabas, wala rin pera. Kaya yung iba nahihirapan na rin eh. Tapos yung million views, onti lang yung equivalent sa pera nun. Ang talaga yung engagement. Engagement talaga yung nagpapapera sa'yo na malaki. So yun nga yung pero maganda yung approach yung mga estudyante talaga, yung mga bata-bata pa. Kasi mamumold mo pa yan, tapos marespeto pa sila. Hindi pa sila yung parang batak na sa buhay, di ba? Kasi pagka yung mga kaidara mo, kuwari 39 ka na, tapos 39 din papatulan mo. Merong iba naman mabait, pero yung iba kasi parang combative na. Tapos gagawin ka lang beta box provider, di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat. Meron pa rin naman talaga mabait na down sa'yo na matanda na. Pero ganun nga, depende na lang talaga yun sa gusto mo. Kung magja-jive talaga kayo sa expectations na isa't isa, 'di ba? Ganun lang naman yun eh. Pero sayang talaga yung Haponesa na yun. Mas maganda pa yun sa Korean eh. Kasi ang amo ng mukha niya, tapos uminom pa siya ng tubig sa gilid ko. Sayang din talaga yun, oh. Tapos, tinanong ko yung edad niya, 20. Tapos, ilang taon na ako, 39, sabi kong ganun. Hindi man ako nagsisinungaling, tsaka hindi ako nahihiya sa edad ko eh. Kasi nga, gusto mo matanggap ka ng ikaw, diba? Siyempre, pag nagsinungaling ka, hindi ka niya matatanggap. Magiging sinungaling din siya. Sabi niya, hindi naman daw mukha akong 39. Hindi ako mukhang 39. O nang uuto lang. Alam mo na babae, di ba? So, yun nga. Ano pa ba? Wala na rin talagang mapapag-usapan eh. Puro na lang ganyan. Kahit si Bugoy, yung mga quotes niya, tapos yung mga story na mapapanood mo, paulit-ulit na lang din. Kahit yung support club ba yan? Yung Kalaato Pangit, tsaka yung iba pa. Ganon din eh. Wala ka naman na mga paulit-ulit na lang. Itong haharapin mo sa everyday na battle, di ba? Bukod sa survival, yung boredom, tapos yung libido mo, kalibugan mo, haharapin mo rin yan, di ba? Actually, kaya naman ako nag-approach kasi dalawa lang naman to eh. Self-improvement para sa social skills, tsaka kalibugan, di ba? Saan ba pupunta yung kalibugan, di ba? Pero sa final na talaga yung decision ko, kahit pa maganda pa yan, wala talaga ang plano mag-anak tsaka magpamilya at magpakasal. Pero syempre may needs ka pa rin na pangangailangan ng biological, di ba? Pero na lang talaga kung may diferensya ka sa katawan mo, di ba? Hindi ka malilibugan. O makakapagpalabas ka naman pag nanonood ka ng porno. Pero ganun pa nga rin, di ba? Gusto mo pa rin yung physical din.
Biruin mo, aamuyin mo yung katawan, tapos sabay puputukan mo sa mukha kung saan saan, di ba? Tapos parang virtual reality rin talaga siya kung iisipin mo. Hindi naman din talaga naiiba yung ano. Kasi 'di ba sabi nga ni Locario, yung orgasm nag-i-start yan sa mind. So hindi naiiba yan pag nagsarili ka, tsaka may kasama kang babae, 'di ba? Yun yung perception ko ah. Actually sinabi ko na rin yan sa mga ka-F-buddy, naging ka-F-buddy ko dati. Sabi ko, wala namang pinagkaiba rin talaga yun sa kamay mo paano ka ba nilabasan, di ba? Imagination mo rin, di ba? Para ka ma-pleasure. Which is tama naman din si Locario, yun yung sinabi niya na ano. Kaya ka na-pleasure dahil ginusto mo rin. Nakokontrol ko nga So kung hindi ko iisipin talaga ng kalibugan na ma-pleasure, hindi rin talaga ako lalabasan kahit pa sabihin mo 1 oras or ano. Sa utak rin talaga lahat. Yung mga mabilis labasan na lalaki, wala silang self-control, di ba? Hindi nila control kasi nga hot na talaga sila sa utak nila Parang ano na talaga, libog na pagka may self-control ka, kagaya ko yung ginagawa ko, di ba? Pag hindi ko inisipan talaga na ano, hindi ka kahit nga makakita ka ng nakahubad talaga. Sa totoo, kuwari, hindi ko siya iisipan na imagination na may label ng kalibugan tsaka ng lust. Kuwari, kasi nangyari na to sa mga naging experience ko Kuwari, ayoko, wala ako sa mood, tapos sabay hindi ko iisipan ng kalibugan or lust ng yung babae. Kahit magubad talaga siya, hindi ka titigasan. Ibig sabihin, kontrolado mo talaga lahat. Yung mga blue pill, syempre makakita lang yan ng hindi nila control yung sarili nila kasi nga mayroon pa yung programming. Kaya naman uhaw na uhaw, nag-a-act lang sila sa instinct, impulses, tsaka sa emotions. Doon lang sila nag-a-act. Kaya sasabi mo na hindi talaga nila control yung sarili nila or buhay nila. Kagandahan lang dito sa pag-share ko ng mga ganitong impormasyon is nagiging malaya ka. Kahit sabihin mong solo kang ganito, kuwari solo ka na ganito, di ba? Wala ka namang kabembangan or syota. At least alam mo yung nangyayari. Kahit na magkarelasyon ka, wala rin pinagbago. Ang pinagkaiba lang nun, nayayakap mo, nabibembang mo, pero same din yan sa pagsasarili. Tapos biruin mo, yung mga ganyan, naaasa pa yan sa'yo, diba? Syempre pag babae namili, yan, may pakinabang. Kahit sabihin mo sa una, ginagastosan ka ng babae. Meron kasi mga lalaki na ganun, naghahanap sila na ihuhook na babae na sa emotional side. Parang ilalabam nila, papakiligin, tapos after nun, doon na sila manghuhot-hot, di ba? Manghuhot na sila doon, parang sila, biglang manghihingi, tapos kung ano-anong panghuhot-hot, pero nagigising din yung tao katagalan na expire yun. Sa totoo 2 taon lang yun kaya hindi talaga maganda yung ganyan, yung manipulation maganda halong logic alam yung tipong gustong-gusto ka niya talaga dahil wala na siya makita talaga na ibang option. Ikaw lang talaga yung may pakinabang, tapos ikaw pa yung parang nahook sa emotional side, di ba? Parang yan yung mga panahon ng tatay natin, bihira yung hiwalayan dati. Kasi nga, yung babae talaga, umaasa talaga sa lalaki. Yun lang naman yun Briefholz law, di ba? Kung walang benefit yung babae, walang relasyon na mangyayari. Di ba? Ganun lang naman yun Briefholz law yun. Walang relasyon mangyayari, di ba? Kaya nga ako, ginagawa ko dito, naghahanap na lang ako ng kabembangan Kasi,
Ano magagawa ko? Kahit gustuin ko man lumabas sa off days ko, sayang sa oras. Tapos wala pa akong kotse, hindi ako makakaipon. Mas gugustuhin ko na lang yung talagang papabor talaga sa akin, bimbangan lang talaga. Pupunta na lang sa kwarto. At as much as possible nga, mas maganda, mas malapit sa bahay ko yung nakatira. Kaya nga mas maganda mag-approach doon sa mga college students doon sa may campus. Alam mo, nakikita mo sa FB tsaka sa YouTube yung mga nag-a-approach. Hindi naman talaga estudyante yung mga lalaki doon. Tapos na yon, baka yung iba mga 30 na nagba-backpack lang talaga sila, tapos ina-approach nila yung mga babae doon. So same din yun ang ginagawa ko dati. 2 beses lang naman ako nag-try. Ay, isa campus, dalawa pala, 2 beses lang. Dito nga ngayon, dadamihan ko na. Kasi sa una lang naman yan. Once na meron ka ng flow, kuwari, na-reject ka ng una, tapos nagbi-build ka ng parang next rejection, bali wala na. So mangyayari hindi ka na mahihiya. I-approach mo na yung mga gusto mo. After neto, pag may nakita ako dyan sa labas, bus stop, after ko na itong video na to, pag may nakita ako sa bus stop, kakausapin ko na pangalawang target. 'Di ba? Pero sayang talaga yung Japanese na yun. Ang ganda talaga nun. Siguro mga height nun 5'4". Tapos parang hawig ko rin siya. Tsaka yung vibe niya talaga peaceful naman. Pero siguro wala lang, kasi paycheck to paycheck yun. So parang iisipin nun, wala rin siyang time makipagrelasyon. Gusto niya lang solo. Kasi parang may pagka-nerdy rin naka-headphones lang. Ako rin naka-headphones din. So parang pareho kami na nasa utak. Siya walang gusto, hindi interesado sa akin. Ako naman, bembang lang gusto ko. Ayoko na relasyon. Diba? So, paano? 17 minutes. Ano pa ba makikwento ko sa inyo? Wala na. Yun lang talaga. Pero mas ngayon, ang focus ko, trabaho na lang din talaga. Trabaho, exercise. Ano pa ba? Yun, bumili rin ako ng sapatos. Kasi pasira na yung sapatos ko Biyaya na lang talaga, self-love, no? Tapos yung mga trabaho ko, yun pa pala, pag-usapan natin itong power and influence. Ito pa pala, idadagdag ko to para sulit naman pakikinig nyo. Ito, share ko lang to sa inyo. Tama yung sa Machiavellian. Maikipag-usap ka lang kung may mabe-benefit ka. Tsaka kung may magsasalita ka lang kung tingin mo may advantage ka. Tapos sabay ginawa ko to sa trabaho ko. Yung tahimik lang. Syempre mag-iiba yung demeanor mo nun tsaka behavior mo, di ba? Tapos yung mo, kilos mo, pananalita mo, parang asta mo ganito. Parang Daniel Padilla at Robin Padilla. Di ba? Hindi ko naman ginagaya sila. Dati pa naman ganito ako. Kahit i-search niyo yung kauna-unahang kong video, ganito na talaga ako magsalita. Pero ganun pa nga rin, di ba? Yung demeanor mo, ma-upgrade. Tapos yung mga babae, hindi ko talaga sila kinakausap. Lumalapit sila, tatabi. Pero hanggat di ako umiimik, di talaga sila iimik. Tapos yung respeto nila nandoon. Pati lalaki, mag-o-offer yung lalaki, tutulungan ka. Wala ka namang ginagawa, di ba? Kaya mas maganda yun. Yun yung sinasabi nila pag yung misteryoso ka. Pagka misteryoso ka, ganun ang mangyayari nun. Re-respeto ka kasi nga misteryoso ka na Tapos alisin niyo yung mga programming niyo sa utak niyo. Yung mga praises, criticism, shaming. Huwag kayong matakot talaga mag-say ng no. Kasi ang nagustuhan lang nila yung side na submissive ka.
Tsaka yung pakinabang mo pagka binibigay mo yung sarili mo tapos wala namang pabalik. Usong-uso to sa ganito sa trabaho Sa trabaho, uso talaga to, tangina. 'Di ba? Alam mo yung pagka may power dynamic talaga sa trabaho, pagka alam nilang lalamya-lamya ka, tapos yung vibe mo, hindi ka parang bad boy, wala kang boundary, abusuhin ka talaga, i-exploit ka sa trabaho. Lately naman, hindi naman ako ganun. Tapos talagang tinatanggihan ko. Dapat wag ka papatinag. As in, wag ka talaga magpapatinag. Kung sabi, extend ka. Kahit anong kulit nila. O sige, extend ka na No talaga. Hindi mo na rin kailangan mag-explain. Sasabihin mo lang, no. No lang talaga. Actually, hindi mo naman kailangan talaga mag-explain. Minsan nga pinag-iinitan ako ng manager ko Sinabi sa akin, every Sunday daw nagpala-absent ako. Once a month lang naman yung ginagamit ko yung sick leave ko, 'di ba? Sabi ko, nagpaalam naman ako, yun lang. Sick leave yung ginawa ko, nagpaalam ako. Hindi na ako nag-explain para irespeto ka. Di bali na galit sila, basta irespeto ka, di ba? Di bali na wala kang mabe-benefit sa kanila, basta irespeto ka. Di bali na walang praises, di ba? Kahit di kanila, sabihin mo hindi kanila gusto, di ba? Pero dahil nasa trabaho kayo, mapipilitan silang tumulong pagka humingi ka ng tulong. Kahit sabi mo yung plastikan yan, which is makikita mo naman sa micro gestures nila, di ba? Sa micro expression, sa facial, sa mata nila, yung titig, tapos yung twitch ng mga gilid ng bibig, makikita mo naman din talaga na obvious na ganun, di ba? Na paano, wala silang magagawa sa trabaho Kung gusto mo maging boss ka, di ba? Mag-resign ka. Kung ayaw mo na kuwari yung may ECG. Okay na, utusan ako. Ginawa ko, sabi ko, hindi nga ako umimik. Hindi rin ako tumayo. Wala rin talaga, patigasan tayo. Di sabi, wala. Bantay ka dito. Ginawa ko, hindi rin ako umimik. Hindi rin ako tumayo. Bahala kayo. Kung mainis sila, syempre ko-confront nila ako dahil hindi ako tumayo, hindi ka umimik. Sila pwedeng i-backfire mo, di ba? Irereklamo mo dahil naging aggressive sila. Sabi sa iyo, pag matalino ka, wala magagawa yung tao. Kaya rin ako single dahil ganun. Yung babae, hindi ka maloloko Hindi ka maloloko ng babae. Hindi ka mauuto Napansin mo yung mga lalaki na nang iiwan. Sa totoo, minamanipulate ng babae yun. Kaya naman nila iniiwan yung babae. Or nang iwan yung babae dahil bam yung lalaki. Dalawa lang naman yun. Wala kang pakinabang kaya iniwan ka. Or hindi ka mamanipulate, ikaw nang iwan. Diba? Ganun lang naman yun Kaya nga sinasabi ko sa'yo, di bali na mainis sila, diba? Basta patatagin mo talaga yung no mo pag sinabi mong no. Pag kuwari, hindi mo nagustuhan ugali. Ginagawa ko rin yun Kasi yung mga babae kong katrabaho, na ipipraise ka, uy, boss na boss sabi ng gano'n nung Pinay. Hindi nga ako umimik, bahala ka dyan. Tapos mamaya mag-uutos. Sabi ko, kaya mo na yan. No? Ganun lang. Tapos ginawa ko, nilalayuan ko na siya. Nakahalata siguro. Nilalayuan ko na siya Nakahalata siya. Ganun kasi ako pagka nakikita ko, mini-exploit ako na itong tao na to. Gagawin ko, nilalayuan ko na sila. Yung tawag doon, silent ghosting. Hindi mo na kailangan i-confront, di ba? Wala ka na sasabihin na kung ano-ano. Layuan mo na lang, cut na. Yan yung sinishare ko talaga. Kahit sa Facebook ko na page, sinishare ko yan. Cut lang talaga gagawin mo. Wala ka ng paliwanag or kung anong diskusyon, negosasyon, panguuto. Wag na. Sayang sa oras. Biruin mo, magsasalita akong ganito. Energy to itong pagsasalita ng ganito. Mas maigi pa ibigay ko dito, di ba? Kaysa bigay mo dun sa tao na di karapat dapat.
Dito sa YouTube ko, na-share ko to, nakakatulong ka, 'di ba? Para mapalaya yung mga utak ng tao. Itong mga tulog na tao na to, hindi mo pwedeng gawin to dahil tulog na talaga yung mga yan. Ang pagising ng tao, choice mo talaga yan. Ginusto mo talaga dahil hindi teka, parang may mali dito sa realidad na to, parang na-exploit ako. Gumising nga ako para hindi nga ako ma-exploit. Tsaka makontrol mo yung gusto mo mangyari, di ba? Mostly ng tao talaga walang control sa buhay, di ba? Yung pagpapamilya at anak, sino bang may sabi sa naalala ko naman si Chester dito, sino bang may sabi sa iyo na magpamilya at mag-anak ka, di ba? Tapos sisisi mo sa gobyerno, sitwasyon mo, trabaho mo, di ba? Kahit nga yung pagpananamit pa lang, sino ba may sabi sa iyo na magsuot mo yan, na-impluwensyahan ka lang ba talaga? Kaya nga power and influence, mga pangyarihan to eh. Tsaka yung babae pala, pag super komportable, hindi ka niyan gusto. Boyfriend ka lang niyan. Kasi naranasan ko dati, ako talaga yung pinaka-dominant. Last lang tanong dalawa na F-body, sila yung dominant. Kasi nga, wala naman talaga akong pakialam, ayoko mag-effort eh. So kung kailan lang talaga gusto nila hanggang mag-fade. Syempre, naiinis yung mga yan, di ba? Dahil hindi ka nag-initiate eh, which is expected dapat sa lalaki, 'di ba? Wala naman akong balak may pagrelasyon sa kanila, bakit pa ako mag-initiate or magli-lead, 'di ba? Doon sila nagiging manipulative, ipo-push and pull ka, 'di ba? Power dynamic lang 'yan. Basta pag nararamdaman mo talaga na nasa submissive state ka, kumalas ka na. Ganun din sa mga kaibigan mo pag hindi na-reciprocate yung ano mo, yung binibigay mong effort. So paano, yun lang siguro, 27 minutos. Peace.